Kung bago ka dito, baka naman pwedeng humingi ng pabor. Pakipindot lang ang subscribe button sa baba at isama mo na rin ang notification bell. Huwag matingaw ng aking himpilan. Kaibigan, realidad na nga ba maituturing ang gawain ng mga kabataan ngayon? Sabi nila, realidad na. Yung tipong mas mataas pa yung nakukuhang followers sa Facebook at Instagram kumpara sa exam. Pero kaibigan, hindi ko na ibabahagi yung tungkol dyan dahil meron nang nagbahagi niyan. Ang ibabahagi ko sa inyo, yung piyesang nilikha ko, ay tungkol din sa kabataan na kung saan ginagawa na nila ang ginagawa na tanging mag-asawa lang. Kaibigan, pakinggan mo ang piyesang ito. Ang pinamagatang kabataan. Ang bawat tinta na aking naitala sa aklat ng bawat pahina ay pawang totoo o realidad na nagaganap. Kabataan. Ang kabataan ay siyang kayamanan ng magulang at yun naman talaga ang realidad. Mga kabataan na babae, alam ko na ang iba sa inyo o halos karamihan ay pinaghihigpitan o pinagbabawalan ng magulang nyo na makipagrelasyon at naiintindihan ko sila sa punto na yun. Sila na gusto ko lamang mabigyan ng magandang kinabukasan dahil naisip nila na ito ang pinakamagandang pamana, ang edukasyon, na hindi makukuha o mananakaw kahit sino man. Sila na iginagapang ka para mairaos at mapag-aral ka, pero ikaw tong nasa piling ng nobyo mo na ginagapang ka para makaraos lang siya. At nagawa mo pang magsinungaling sa magulang mo na ang paalam mo sa kanila ay may proyekto kayo o proyekto kayo ng mga kagrupo mong kaeskwela at magkikita-kita kayo sa kanto. Pero ang totoo, makikipagkita ka sa gitna ng 4 na kanto na kwadradong kwarto. Kasiping ang nobyo mo, ang tindi mo. Mga kabataan na lalaki, kayo na ginagawa lahat, binibigkas ang matatamis at mabulaklak na silata. Makuha lang ang pagkababae nitong nobya mong si babae hanggang sa mabuntis mo na to. At kapag nandyan na ang responsibilidad, ay mabilis pa sa 1 segundo ang pagtanggi. Kay daming dahilan na kesyo ganito, ganyan, hindi ka pa handa kasi nag-aaral ka pa. At nagdududa ka pa na baka hindi yun, na baka sa ibang lalaki. Oh pare, paano mo nasabi? Ngayon na alam mo naman na ikaw ang unang lalaki na nakadali at kumuha ng kanyang virginity. Ngayon, iiwan mo na lang siya bigla sa ere. Saka lang palang cancer sa babae. Para naman sa'yo, babae, na naloko at naniwala sa mga pambubulaklak at matatamis na salita at sinasabi itong nobyo mong si lalaki, makuha lang sa inyo na kung tawagin ay golden kabibi. Ngayong matapos sa'yo, bigla ka na lang nilisan dahil takot siya sa responsibilidad sa'yo. Paano na ngayon? Ngayon na ikaw ay nagdadalang tao sa murang edad, sa murang gulang mo pa lamang. Paano na lang? Paano na lang? At naisip mo na lang na ipalaglag ang sanggol na nasa sinapupunan mo dahil naisip mo na ito ang pinakamagandang paraan at ito ang solusyon dito. Maling-mali ka dyan, babae. Kasalanan sa Diyos ang gagawin o naiisip mo. Papatay ka ng isang sanggol na walang kamuwang-muwang sa mundo. Isang sanggol na walang kamalay-malay sa mga pinaggagawa nyo. Isang sanggol na nabuo dahil sa kapuskan nyo. Ang
Ang nararapat na gawin mo ay ituloy mo ito. Bagamat oo, mahihinto ka sa pag-aaral dahil dito. At yun ay kailangan na iyong tanggapin. Dumalangin ka sa Diyos na may likha ng lahat. Nabigyan ka niya ng katatagan ng loob. Nang sa ganon, makayanan mo ang lahat ng to. Humarap ka sa pamilya mo na ikaw na lang mag-isa. Na ang dapat naman sana kayong dalawa ng nobyo mo. Pero nasan siya? Iniwan ka na lang niya bigla, di ba? Sambitin mo sa mga magulang mo na ganyan ang nangyari sa'yo. Na ikaw ay nagdadalang tao at di ka pinanagutan ng nobyo mo. Bagamot oo, mabibigla at magagalit sila sa'yo. Baka itakwil ka pa nila. Pero magulang mo sila at anak ka nila. Tandaan mo, walang magulang na kayang tiisin ang kanilang mga anak. Bagamat oo, magtatampo sila sa'yo sapagkat nasira ang pag-aaral mo. Pero mapapawi din yan kapag humingi ka ng tawad at makita na nila ang cute nilang apo. Magsilbi sanang aral at leksyon ang nangyari sa'yo. At gawin mo na lang inspirasyon ang anak o batang iluluwal mo. Kapag ayos na ang lahat sa'yo, saka mo na lang ituloy ang pag-aaral mo. Sa pag-ibig, maghintay ka na lamang sa tamang panahon. Mayroong lalaki na nakatadhana sa'yo. Yung mamahalin ka at papahalagan ka. Yung tatanggapin kahit ano pang masalimuot na nakaraan mo. Yung mamahalin ka at tatanggapin pati pamilya mo pagdating ng takdang panahon. O tamang pagkakataon kapag ayos na ang lahat sa'yo. Para naman sa lahat ng kabataan na lalaki, kayo na sinisira ang imahe ng mga loyal o tapat na lalaki. Kayo na ginagawa lang trophy ang isang babae. Huwag kayong ganyan. Ang babae, minamahal at di sinasaktan. Paano na lang kung gawin ito sa mga kapatid niyong babae? Di ba't hindi nyo rin nanaisin? Kaya't kung ako sa inyo ay dapat magbago na kayo. Kaibigan, ang ginawa kong piyesa ngayon ay nilikha ko to para magsilbi ng aral sa mga nag-aaral na kabataan. Para maging aware sila o kilalanin nila ang nagiging kasintahan nila. Kung loyal ba ito? Kung mapagkakatiwalaan ba? Para hindi sa kanila mangyari ang lahat ng to. Ang piyesang ito ay para sa lahat ng tao na minsan ang nagmahal at sila'y nagkahiwalay. Minsan ang naging dahilan ng kanilang kasiyahan at naging sanhi din ng kanilang kalungkutan. Minsan gusto pang nilang balikan ang nakaraan. Kahit mukhang malabo na sapagkat masaya na siya sa piling ng iba. Kaibigan, pakinggan mo ang piyesang ito. At ito ay para sa'yo. Buti pa sa abakada, di mo ito makikita. Pero sa ABC, di kumpleto kapag wala siya. Siya na letrang kakaiba. Bihirang gamitin pero sa iba may halaga. Letra na kapag narinig mo, maiirita ka. Letra na kapag narinig mo, kirot ang dulot niya. Letra na sa ayaw mo man o gusto, dulot sa'yo'y kaba. At minsan, pinapaiyak ka pa. Gusto mo tong iwasang idugtong sa pangalan o posisyon dahil ang ibig sabihin ay may natapos na sitwasyon. Takot kang mahalo ito sa kwentuhan dahil kahit ayaw mo man o gusto, babalik ang hapdi ng nakaraan. Ang nakaraan na minsan ay gusto mo nang kalimutan. Ang nakaraan na minsan gusto mo pang balikan. Pero ano nga bang litra ang ating pinag-uusapan? Na para bang ang bigat-bigat ng kanyang kahulugan? Alam ko kanina pa naglalaro sa isip mo ang tinutukoy ko. Kaya sige, sasabihin ko na. X.
Ex na naging dahilan ng iyong pagtawa dahil akala mo ibibigay niya sa'yo ay puro saya. Ex na naging dahilan ng iyong kilig dahil akala mo totoo ang lumalabas sa kanyang bibig. Ex na ginawa mong mundo dahil akala mo ang nararamdaman niya sa'yo ay totoo. Pero nasaan na siya? Nasaan na yung ex mo? Kasama ng iba at doon siya masaya. Pero bakit di mo pa rin mabura sa isip at puso mo? Hinahanap mo pa rin siya. Samantalang ang linaw nga ng letra, X, ibig sabihin nagkamali na. Kailangan pa pang kumbinsihin kita na ang X ay dulot ng pagkatalo kapag kinumpara sa sabon, inumin o kahit ano pang produkto. Ang brand X ay hindi nananalo dahil may kakulangan siya. Hindi ko sinasabing dapat ka maging perpekto. Pero kung may mas dapat, bakit pipiliin pa ang X mo? Pasensya na pero kung ang X ay tama, wala nang check kapag nag-exam ka. Pero kung mangangatwiran ka, sige, pagbibigyan kita. Sasabihin mo na mahal mo kasi, kaya hindi mo siya kayang ipagpilitan na siya'y kalimutan. Dahil ikay mag-isa. Teka, ipinanganak ka na di mo siya kasama. Baka sinanay mo lang ang sarili mo sa piling niya. Sasabihin mo na baka pwede pa. Sasabihin mo na baka pwede pa siyang magbago. Sino ba ang mas matigas ang ulo, siya o ikaw na nagpapaloko? Sasabihin mo, di ko kasi naiintindihan ang iyong nararamdaman. Para sabihin ko sa'yo, ikaw ang hindi nakakaunawa. Dahil kahit sarili mo hindi ka na naawa. Kaya pwede ba? Kaya pwede bang kalimutan mo na siya? Kalimutan mo na ang letrang nagtuturo sa'yo na maging tanga. Tumingin ka muna sa salamin at alamin ang iyong halaga. Mas madaming bagay na mas pansinin at dun ka maging abala. At di yun si X na nasa puso at isip mo mula gabi hanggang umaga. Ayaw kong sabihin na marami pa namang iba, pero sa takdang panahon, darating ang karapat-dapat na siya. Kaya ngayon, kung ikaw ay masaya sa iyong kasama, ingatan at alagaan mo siya. Huwag mong hayaang magbago o mag-iba. Dahil kung tawagan nyo ngayon ay mahal, babe, honey, baka yun ay biglang magbago at mapalitan ng salitang siya, yan ang ex ko. Minsan ka lang magmamahal ng totoo, kaya pakiusap lang. Pahalagahan mo ang pagsasama niyo. Ako yung tao na hindi marunong magseryoso. At aminado ako, isa akong babaero. Kapag nagsawa na sa isa, hahanap ng panibago. Nang di ko man lang iniisip kahit na masaktan pa ang damdamin ng karelasyon ko na nooy mahal na mahal ako. At kapag nakahanap ng bago, siya naman ang panibagong biktima ko. Minsan pa ay pinagsasabay ko nang wala silang kamalay-malay sa mga pinagkagawa ko. Dahil pinapadama ko sa kanila na mapagmahal akong tao. Pero yun lang ang gawain ko o yun ang modus ko. Pero nabago lahat. Isang araw dumating ka sa buhay ko. Ang dating gawain ko na di marunong magseryoso, ngayon ay 100% seryoso ako. At doon ay aminado ako. Di ko alam kung anong meron sa'yo. Siguro dahil ibang-iba ka sa mga naging karelasyon ko, na madaling makuha at madaling maloko. Kita'y akin hanggang formal na niligawan, bulaklak, tsokolate at kung ano-ano pang mga diskarte. Nagawa ko rin na ikaharanahin, na kahit di na nga uso pero ginawa ko pa rin. Maparamdam ko lang na ako'y seryoso, na walang halong panluloko. Kahit mag-iisang taon na akong naliligaw sa'yo, ay di ako nagre-reklamo. Kahit sa sarili ko, di rin makapaniwala.
Pagkatapos naman ng 1 taon na panunuyo sa'yo, ay nakamit ko na ang matamis mong oo. Kaligayahan kong nararamdaman ay walang mapaglagayan. Sobrang kasiyahan. Sa puso ko'y nag-uungapaw. Sapagkat tayong dalawa ay isa ng magkasintahan. Minahal kita hindi lang dahil sa maganda ka. Minahal kita hindi lang dahil sa mayaman at sexy ka. Minahal kita dahil ibang-iba ka sa kanila. Pero nabago lahat. Isang araw, nakita kita sa isang lugar na pasyalan na may ibang kasamang kaharutan at kahalikan. At kayong dalawa'y aking nilapitan para malaman ko kung ano ang iyong dahilan kung ba't nagawa mo kong saktan. Ngunit nung ako'y nakalapit na hindi ka man lang nagulat at nagawa mo pa akong ipakilala sa kasama mo na nooy, isa mo rin palang kasintahan. At ako, isa mo lang matalik na kaibigan. Sobrang bigat sa loob ko aking naramdaman. At tayo nga ang dalawa'y nag-usap. Sinabi mong kaya mo nagawa yon dahil meron kang nalaman tungkol sa aking nakaraan. Isang araw, nang di sinasadya na magkita kayo ng isa sa aking mga naging kasintahan at sinabi niya sa iyo na sa akin ay mag-ingat ka sapagkat isa raw akong babaero at isang dakilang manloloko. Bigla akong napakunot noo. Sinabi ko sa iyo na totoo pagmamahal ko na walang halong panloloko, pero di ka naniniwala bagkus ikaw ay nakipagkalas na sapagkat mahal na mahal mo na nga tong isa. Sobrang bigat sa loob ko aking nadama na halos ako'y magpakamatay na. Kitang-kita kita mula sa di kalayuan. Kitang-kita ko ang iyong mga ngiti sa labi nang hindi ako ang dahilan. Bakit kaya ganun ang kapalaran? Na kung kailan ako'y nagbago na. Na kung kailan naging seryoso, dun ka din niloloko. Na kung kailan nagbago, ay dun ka rin ginago. Na kung kailan ka naging tapat, ay dun ka lang naman pala nakahanap ng katapat. Ngayon, alam ko na ang pakiramdam ng niloloko. Kahit na nga ako ay yung iniwan, di na ako babalik sa dating ako. Tama mo na mag-isa na lang ako sa isang tabi. Ngayon, alam ko na ang pakiramdam. Kailangan ko na lang sigurong tanggapin ang katotohanan na tayong dalawa nagtagpo lang pero hindi itinadhana sa isa't isa. Aking mahal, paalam at maraming salamat sa lahat. Ang bawat tinta na aking naitala sa aklat ng bawat pahina ay ikaw at ako. Ang lihim kong hinahangaan ang siyang nilalaman. Isa, dalawa, tatlo. Tatakbo na ba ako? Papalapit sa'yo upang aminin ang nararamdaman kong pagtingin sa'yo. Sa tuwing nais kong gawin yun, tila ba ayaw humakbang ng mga pako dahil pinangungunahan ako ng kaba sa dibdib ko. Teka, natotorpe ba ako? Sino ba naman kasing hindi mahihiya sa'yo? Napakaganda mo. Nakukontento na lang ako na pagmasdan ka sa di kalayuan na sa bawat pagkurap ng iyong mga mata ay di ko mapigilan mapanganga at mapahanga sa ganda. Maging ang iyong mga ngiti, tila ba ako'y nakikiliti dahil napapasabay mo ako sa bawat mong pagngisi. Maging ang iyong mga pisngi at ang kumikinang maliit na labi ay gusto kong ngatngatin. Kapag magkausap naman tayo, di ko mawari ang itsura ko kung makikita ko lang sa salamin ito at ang tinig ko'y nanginginig sa bilis ng pintig ng aking dibdib at sa bawat mong tinig na tela anghel sa aking pagdinig ay di ko mawari ang puso ko'y bilis ng pintig. Tunay talaga kitang iniibig. Di ko alam kung nahalata mo ba o dahil halatang halata sa mga kilos ko, dahil nahuhuli mo kung nakatitig sa'yo't kapag tinitingnan mo ako ay bigla ko nilang inililihis ang paningin ko at bigla ka nilang napapangiti dahil dito. Di naman sa nagiging torpe ako, naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Sa ganda mong yan, malamang marami nagkakandara at pumuporma sa'yo. Kaya't bago pa mahuli ang lahat at pagsisihan ko pa na mapunta ka sa iba, ay pupormahan na rin kita. Ibubuhas ko na ang sandamukal kong pagtingin sa'yo.
Aking sinta, kung ako'y iyo ring iibigin, pinapangako kong hindi kita paluluhain. Luluha ka man, hindi dahil sa sakit at lungkot at pagsisisi, kundi sa sobrang kasiyahan at kagalakan na ako'y piniling ibigin. Ikaw kasi yung babae na tipong hinahatid sa altar, sa saloy na tugtugin na san-sananan, san-sananan. Ikaw nga yung babaeng aking papakasalan. At ikaw yung tipo na babae na gusto kong maging kasalo't kasama sa dapit hapon ng buhay ko. At pagsilip ng takip siling sa gabi, maging ikaw ang gusto kong makatabi. Hanggang sa pagsapit ng mukhang liwayway sa umaga, ay maganda mong mukha ang bubungad sa aking mga mata. At sasabihin sa isip ko na napakaswerte na talaga, dahil ikaw ang aking napakasawa. At di ako magsasawang mahalin ka ng sobra-sobra. Kaya't crush, may sasabihin sana ako sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Laro na ayaw ko. Parang babae kasi ako nito. Pero sa tuwing nag-iibang timpla mo, ni ayaw mo na akong pansinin. Kaya't napipilitan na lang akong gawin ito. Patintero, sa larong ito ay pinag-iigihan ko pagharang at pagbantay sa'yo. Ayoko kasing makalabas at kumawala ka sa buhay ko. Kaya't pinag-iigihan ko ng gusto. Tago-taguan. Sa larong ito, kapag akong taya, minsan, ninanais kong mandaya. Tandaan ko lang kung saan ka tumungo upang magtago. Para madali kitang mahanap, ayoko kasing makuha at mahanap ka ng iba. Luksong lubid. Ang bawat paglukso ko'y siya naman bilis ng lukso ng pintig ng puso ko para sa'yo. Tumbang preso. Kapag ikaw ang taya dito, sinasalo kita. Mas nanaisin ko kasing ako na lang ang sasalo sa bawat bato ng kalaban kaysa ikaw na mahal ko. Habulan. Sa larong ito, ikaw ang paborito kong habulin. Kahit ano pa ang iyong tulin, sinisigasig kong ikay maabutan. Maging akin ka lang, aking giliw. Piko. Larong pinakaayaw ko kasi mas madalas na pagkakamalan akong bayot dito. At yan naman sinlakas ng tawa mo. Napipiko na ako. Agad naman nilalambing mo ako. Mapawi lang ang pikon ko. Sungka. Madalas natatalo mo ako dito. Mahina kasi ako sa matematiko. Isa lang kasi alam ko. 1, 4, 3 sa'yo. Mahal ko. Bahay-bahayan. Larong inakapaborito ko sa lahat. Sintamis ng hindi kapag nagkakasal-kasalan. Ako ang tumatayong haligit, ikaw naman ilaw ng tahanan. At ang tutang si Dogi ang ating anak-anakan. Napakasarap lang balikan sa ating isipan ang mga nakaraang hindi malilimutan. Yung sabay tayong pumapasok sa eskwela hanggat sa uwian. Yung sabay pa tayong umaakyat sa puno ng manggat, kumukuha ng bungang hinog, at maligo sa batis o salog. At tuhod ko'y nangangatog dahil di ako bihasang lumusong sa ilog. Aking kababata, ikaw nang lihim kong minamahal mula pa nung tayo'y mga bata. At ikaw nang pinapangarap kong makasama hanggang sa tayo'y tumanda. At ikaw nang pangarap kong maging kasalo sa mundong tatahakin ko. At pangako, ikaw lang ang ibigin ko hanggang sa malagot ang hininga ko. Pero nasaan ka na ba? Makalipas ang 1.5 dekada simula nung maghiwalay ang landas nating dalawa, ni hindi ka na nagparamdam at nagpakita pa. Di mo na ba ako naaalala? Kinalimutan mo na ba talaga ako? Sabi mo, walang iwanan, di ba?
Sabi mo, ako lang ang gusto mong makasama, di ba? Pero ngayon nasaan ka na ba? Sinubukan pa kitang hanapin, pero bigo akong mahanap ka. Ang mga masasayang alaala natin ay hindi na mawawala pa sa aking puso't isipan. At hihintayin pa rin kita hanggang sa dumating ka ulit sa buhay ko. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong yun. Di na kita papakawalan pa. Dahil mahal na mahal kita. O simula pa lang nung una, mahal na talaga kita. Una sa lahat, meron akong mga katanungan. Mahal, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? Bakit tuluyang nabali ang dati kay tatag nating relasyon? Na kahit di ka magsalita, ramdam ko ang iyong emosyon. Na wala kang nanggana sa pagmamahalan nating dalawa. At nararamdaman kong sawa ka na sa relasyon nating dalawa. Hindi ka na sa akin nananabik. At sa bawat lambing ko'y iritang-irita ka na. Na dati gustong-gusto mong ito'y ginagawa ko sa'yo. Hanggang sa dumating na punto na kinatatakutan ko ang marinig ang salitang ayoko na mula sa labi mo. Ayaw mo na dahil di mo na ako mahal. Di mo na ako mahal sa di ko malamang dahilan. Ngunit ang sagot mo di mo alam. At ikaw ay nagugulahan. Hanggang sa nakiusap ako sa'yo na baka naman pwede pa nating ituloy ito. Ayusin pa natin ito sapagkat mahal na mahal pa rin kita sa kabila ng nalaman kong ito mula sa'yo. Hanggang sa pinagbigyan mo ako sa pakiusap ko sa'yo. Mahal, patuloy pa rin kitang mamahalin. Patuloy pa rin kitang iibigin. Na kahit ako na lang ang nakakapit sa relasyon nating dalawa na sana'y bumitaw ka na dahil sa pakikiusap ko'y naawa ka. Mahal, alam kong hindi mo na ako mahal. Alam kong hindi na kasi ayaw mo na. Alam kong hindi na nga kasi wala na talaga. Alam kong hindi na nga kasi ramdam ko mula sa'yo. Pero patuloy pa rin akong umaasa nagbabaka sakaling bumalik pa ang pagmamahal mo sa akin. At patuloy pa rin akong umaasa na bumalik pa ang sigla ng relasyon nating dalawa. Na kahit alam kong mukhang malabo na talaga, patuloy pa rin akong aasa. Aasa na isang araw magising na lang ako na mahal mo na ulit ako. Kahit alam kong mukhang sa panaginip na lang mangyayari ito. Hindi ko alam kung saan mo hinuhugot ang lalim ng iyong emosyon, kung ba't gano'n na lang kalakas ang iyong determinasyon na pagbantaan ang aking buhay. Dahil lamang sa maling sumbong at impormasyon ng iyong anak na maluwag ang tornilyo para kang minartilyo sa ulo. Nang ipabati niya sa iyo na ako ang unang nagbanta sa buhay mo. Dito, hindi ako si Raulo katulad ng anak mo. Pinalaki ako na respetado ng aking lola at lolo. Pinalaki ako nang may takot sa Diyos at hindi ako isang basagalwero. Pinalaki ako na hindi laman ang desko sa bawat piyesta ng mga baryo. Pinalaki ako na magalang at marespetong tao. Kahit lumaki akong malinis ang pangalan ko,
Ni walang tala na nakaaway sa partido. Kaya't yun na ang lubos na pinagmamalaki ko sa buhay ko o sa pagkatao ko. Ngunit ngayon tila ba inuubos ang pasensya, paggalang at respeto ko sa'yo. Dahil pinipilit mo akong labanan ka sa baluktot na pamamaraang alam mo. Mukhang nakakalimutan mo na yatang magkamag-anak tayo. Amain kita at pamangkin mo ako, di ba? Mawalang galang na po, Tito, pero tatanungin kita, Tito, nasisiraan ka na rin ba ng ulo? Dahil ilang beses ko nang ipinaliliwanag sa'yo na hindi ako nagbitaw ng mga salita na pagbabanta, pero hindi ka naniniwala. Bagkus kinuha mo ang iyong kampilan na kinakalawang at akma mo nang itataga sa aking katawan. Buti na lang, mabilis akong paatras na nakakbang. Para kang si Lapu-Lapu. Ang pagkakaiba nyo lang, si Lapu-Lapu ay ipinaglalaban niya ang teritoryo. Ikaw naman, ipinaglalaban mo na totoo ang sinabi ng anak mong si Raulo. Tinawat ka ng iyong manugang at apo. Kaya't hindi natuloy ang balak mo. Respeto at paggalang pa rin sa akin ay umiral. Pero Tito, baka sa susunod po, nagawin mo ito. Mukhang hindi ko na maipapangako. Baka malabanan na kita. Dahil pinipilit mo ako na ikay labanan. Pero pangako, hanggat kaya ko pa, magtimpi, gagawin ko. Pero kapag napuno na ang salop, wala na akong magagawa. Kundi ang tirisin na ito. Para klaro ang lahat, muli nating balikan ang kabanata. Kabanata! Kung saan nagsimula ang lahat. Araw ng linggo. Wala na akong pasok. Di ko na matanda ang pizza sa kalendaryo. 9:00 ng umaga. Opo. Opo. Oh. Tito. Pasok kayo. Hindi na. Ano po bang sadya na? Nandyan ba ang anak ko? Kagabi pa kasi di umuwi. Wala po dito, Tito. Hindi naman nagawi yan. Ganun ba? Kapag pumunta dyan ha. Kapag pumunta dito, pauwiin mo ha. Binupugol niya dyan. Ano daw? Pasaway talaga yung Tito ko na to. May sinabi kang hindi klaro. Pero hindi ako bingi at bobo para di ko maintindihan ang iyong punto. Subalit di ko na lamang pinansin iyon dahil may espiritu ng alak ang iyong ulo. Hapon ng linggo, pumunta doon ang anak mo. Hoy, huwag kang pumunta dito. Nagagalit ang tatay mo. Baka kapag hinabol ka ng itak, Bakit? madamay pa kami sa ginagawa mo. Talang ko dito. Hindi Aba, naman ba't- ikaw. Di ka talaga makaintindi, ah. Muwi ka na nga. Baka masampal pa kita dyan sa ginagawa mo. Oh. Ba't di mo gawan? Umalis ka na nga. Habang nakapagpipigil Ano pa. kaya gawin? Damo. Kinabukasan, araw ng Lunes, sa may tindahan. Mayabang ka pala ha. Papatayin mo daw ako ha. Tangina mo ha. Oh, Tito. Tangina mo ha. O, ba't nagagalit ka? Sabi ng anak ko, papatayin mo daw ako. Mayabang ka pala ha. Hambugon ka pala ha. Tito, hindi naman ako nagsalitang ganon. Putangina mo. Tangina mo. Hambugon ka pala. Hambugon ka pala. Kaya yatang walang kahat ng tong... Putangina mo ha. Putangina mo ha.
Mura ng mura to. Nakakarindi sa tenga. Walang kadadatnan tong pag-uusap natin dito. Alis na nga po ako. Makapasok na sa trabaho. Ginagawa. At magmula nga nun, sa tuwing makakasalubong mo ako sa daan, panay mura ang sinasabi mo sa akin. Naririndi na ako. Pero hinahayaan ko na lang. Hanggang ngayon, ito lang ang masasabi ko sa'yo dito. Di ba, nasa tamang gulang ka na. Pamangkin mo lang ako. Dapat, pinatawag mo ko, kinausap mo ko ng masinsinan. Kasi nasa katinoan ako. Hindi ako siraulo. Dapat, inalam mo muna kung totoo yung sinasabi ng anak mo. Depression. Mga taong nagmahal ng sobra. Mga taong iniwan at ipinagpalit sa iba't nasakta ng sobra. Mga matay magang-magana sa walang humpay na pag-iyak. Mga taong madalas tahimik sa isang sulok at nakatanaw sa kawalan. Mga taong mas pinili na lang magkulong sa kanilang silid-higaan ni halos ayaw kumain. Mga taong animoy may maskarang suot-suot para lang makalusot na ang akala mo'y ayos lang sila. Pero hindi pala. Akala mo'y ayos lang sila pero may pinagdadaanan na pala. Bigat sa loob nila'y kanilang daladala hanggat sa di na nila makayanan pa ang bigat na kanilang nararamdaman at mas pinili na lang nilang wakasan ang kanilang buhay. Kaibigan, kailangan nila ng karamay. Kailangan nila ng pag-iintindi at hindi panghuhusga. Kailangan nila ng payo mula sa ating mga kaibigan at kapamilya nila. Kailangan nila para di nila maramdamang nag-iisa sila. Kailangan nila ng atensyon kasi hindi nila alam ang solusyon sa bigat na kanilang dinadalang problema. Kaibigan, kung meron kang kapamilya, kapag-anak, kaibigan na nasa ganitong sitwasyon, damayan mo sila. Piliitin nyo sila na maglibang. Ilibang nyo sila. Ipasyal nyo sila sa mga masasayang lugar nang sa ganon ay mabawasan ang bigat na kanilang nararamdaman. Rehas. Kapalarang walang kaparehas. Bakit dito ako nasadlak? Ang hirap, paging mahirap. Dugot pawis, laging katapata. Simula bukang liwayway, kasabay ng pagtilaok ng tandang. Dapat ay gising ka na upang magayak at magtimpla ng kape nang sa ganon ay mainitan ang iyong sikmura bago sumuong sa trabaho. Alay lakad ka pa para makatipid sa pamasahe. Pagsapit ng alas 8 ay subsub na sa pakikipagbuno sa trabaho. Hanggang sa tanghaling tapat, ano mo'y sandaling patitigilin ng oras. Oras, saglit lang gagamitin para malamanan ang kumakalam na sikmura. At pagpatak ng alauna sa dapit hapon ay muling aandar ang orasan. Hanggang sa paglubog ni haring araw ay magtitipon-tipon sa daling mapapawi ang pagod dahil sa wakas
Makakamta na ang isang linggong pinaghirapan. Dediretso na sa tindahan upang makabili ng pasalubong para kay Jonjon. Isang gabi ng Sabado, pasado 6:00 ng gabi, binabagtas ko ang daan patungo sa aming tahanan na meron akong nadaanan sa gilid ng daan tabi ng damuhan. Dali-dali kong nilapitan. Isa palang babaeng duguan. Puno ng pasa, saksak at walang saplot sa katawan. Ako'y biglang nagulumihanan at siya'y aking nilapitan at aking dinama ang kanyang pulsuhan. Ngunit isa na talagang malamig na bangkay. Sino kaya ang may gawa na walang awang nagsamantala at nagpaslang na naging sanhi ng kanyang kamatayan? Naisip ko na humingi ng tulong sa kinauukulan. Ngunit sa ikalamang hakbang ng aking mga paay, paparating na ang mga alagad ng batas at kanilang binagtas patungo sa krimen na aking nakita. At nung ako'y magsasalita ay agaw atensyon dahil ang kanilang mga baril ay sa akin ipinuntorya. Sabay binatawan ang mga katagang huwag kang kikilos na masama. Dapa. Teka sir, bakit po? At agad nila akong nilapitan at pinusasan. Sir, bakit po? Bakit po? Bakit niyo po ako inaaresto? Hindi po akong may gawa. Di ko po kayang gawin yung karumal-dumal na krimen na yan. Ngunit tila ba, bingi sila at di nila ako pinapakinggan. Sa rehas na bakal pa rin ang aking kinabagsakan. Tila isang masamang panaginip o bangungot ang nangyari. Panaginip na gusto mong ikay magising na lang. Pero hindi. Sabi ko sa sarili ko, lalabas din ang totoo. Makakalaya din ako. Mahuhuli din ang mga taong totoong akusado na sa akin ay ibinato. Ngunit sadyang napakalupit ang kapalaran dahil hindi nila nahanap at nahuli ang mga taong may kagagawan. At ako ang itinuturong may sala. At ako ang idiniin palalo. Hanggang sa isara ang kaso. Wala nang nagawa ang pamilya ko kundi tanggapin na lang ang aking kapalaran. At inilipat ako sa bilibid. Anamoy isang lubid na nakapilipit sa aking liig, lumupig. Hindi naging madali. Mala-impyerno ang buhay pareso. Na kung tawagin pa nila libingan ng mga buhay. Diyos ko po, bakit ba sa akin nangyari ito? Maging ang pamilya ko ay kinalimutan na rin ako. Diyos ko, ang pagdurusa ko ba'y maglalaho pa? Ang pagsubok na ito'y malalagpasan ko pa ba? Yung mga tao na may gawa, ang saya nila. Dahil laya pa rin sila. Wala na akong ibang ginawa. Kundi ang ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Panginoong Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aking katawang lupa na ikaw ang may likha. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na ako'y maaabsuelto pa dahil ikaw ang aking sandata. Sa laban na ito ng aking buhay, ikaw ang tangi kong sandalan sa tuwing ako'y nalulumbay. Ikaw na rin po ang bahalang umusig sa mga isipan ng taong totoong may gawa sa karumal-dumal na krimen na ako ang idiniin. Ikaw na rin po ang bahala na mag-ingat sa pamilya ko. Naway gabayan niyo sila sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. At lahat ng ito ay magalang kong hinihiling sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagtataka ka pa rin ba kung ba't ang jowa mo ay nag-iba na, kaibigan? Maglaba ka na lang nang sa ganon ay iyong maintindihan na ang jowa mo ay wala na, palanggana.